Ang mahinang ugong ng sasakyan sa driveway ay hudyat na dumating na si Mateo. Tiningnan ko ang wall clock, 7:00 ng gabi. Kakaiba na umuwi siya ng maaga. Karaniwan, ang aking asawa ay nagtatagal sa isang bar, kasama ang kanyang mga kaibigan. May dahilan na lumikha ng koneksyon para sa kanyang karera, na aniya ay mabilis na umaangat. Mabilis kong inayos ang hapagkainan. Inilalagay ang mga plato ng pagkain na 2 beses ko nang ininit. Bumukas ang pintuan. Sumugod si Mateo. Isang mahinang amoy ng mamahaling pabango, na hindi sa kanya, ang humalo sa amoy ng sigarilyo. Hindi niya ako tiningnan. Abugado ang mga kamay niya, sa pagluwag ng kanyang kurbata. Pagkatapos, sa isang dramatikong kilos, inihagis niya ang isang makapal, itim na sobre na may gintong letra sa mesa, sa tabi lamang ng mangkok ng sinigang, na inihanda ko. Buksan mo yan, utos niya, nang walang formalidad, hindi lumilingon, at dumiretso sa ref, para kumuha ng malamig na tubig. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa apron, bago hawakan ang sobre, mabigat at mamahalin. Ang texture pa lang ng papel, ay sumisigaw na ng luho. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, isang imbitasyon sa isang gala dinner para ipagdiwang ang ika-50 anibersaryo ng De Los Reyes Group, ang malaking kumpanya kung saan si Mateo ay nagtatrabaho bilang isang junior lawyer. Sa Sabado sa Manila Grand Hotel, sabi ni Mateo. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa, na may tingin na nagpaparamdam sa akin ng kawalang halaga. Ang parehong tingin na ginagamit niya sa loob ng 3 taon. Ang tingin ng isang amo, sa isang utusang walang alam. At, please, Maria, huwag mo akong ipahiya. Inilagay ko ang imbitasyon sa mesa ng maingat. Gusto mo akong sumama, Mateo? Kung hindi lang sa patakaran ng kumpanya na nangangailangan ng kasama, hinding-hindi ko iisiping imbitahan ka, bulong niya, nang may paghamak. Inilapit niya ang isang upuan at umupo. Tinitingnan ang pagkain na may ekspresyon ng pagkasuklam. Tingnan mo ang sarili mo, sabi niya sa kanyang t-shirt at shorts. Walang ayos ang buhok, ang mukha ay pawis na pawis. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang tumayo sa tabi ko doon? Doon ay puro matataas na ehekutibo, mga tao mula sa alta sosyedad, mga taong may klase. Hindi iyan lugar para sa isang simpleng babae na nagbebenta ng street food. Napisil ang aking puso, ngunit nanatiling walang emosyon ang aking mukha. Matagal na akong sanay, na huwag umiyak sa harap niya. Ang aking luha ay magsisilbi lamang upang pakainin ang kanyang narcissistic na ego. Hindi alam ni Mateo, o marahil nakalimutan na niya, na bago ko siya pinakasalan, nabuhay ako sa isang mundong mas nakakasilaw kaysa sa isang simpleng company party. Ngunit mas pinili kong manahimik. Nilulunok ang aking mapait na laway. Maaari akong mag-ayos, Mateo? Mayroon pa akong damit mula sa aming kasal, mahina akong tugon. Humalakhak si Mateo ng tuyo at may paghamak. Isang damit mula 3 taon na ang nakaraan. Gusto mo bang pagtawanan ako ng lahat dahil outdated ang suot ng asawa ko, kahit sa panaginip? Kinuha niya ang kanyang telepono, na patuloy na nagba-vibrate. Nagliwanag ang screen na nagpapakita ng sandamakmak na chat notifications sa isang mabilis na paggalaw. Isang kaduda-dudang kilos. Gayunpaman, nagkunwari akong hindi ko nakita. Mamaya ay ililipat ko sa iyo ang 500 pesos. Maghanap ka ng disente sa ukay-ukay, o kahit saan. Pero huwag kang pumili ng matingkad na kulay, itim o abukado. Huwag mong subukang gumamit ng matingkad na kulay. Magmumukha kang taga-probinsya, sabi niya ng may kapaitan. Pilong di ijong pent. Piling 100 pentes, para sa isang gala gown, sa isang 5-star hotel. Hindi iyan sapat para makabili ng isang table napkin sa isang event ng De Los Reyes Group. Ang pagpapahiya ay sinadya. Gusto ni Mateo na masama ang aking tingin. Gusto niya na magmukha akong isang malabong anino, upang siya lang ang mamayani. O marahil upang magkaroon ng dahilan para iwanan ako sa isang sulok. Bakit hindi ka nagsasalita? Sa tingin mo ba ay kulang iyan? Hamon niya nang makita na hindi ako sumasagot. Huwag kang maging interesado, Maria.
Tumataas ang aking suweldo. Oo. Pero para iyon sa ating kinabukasan. Hindi para sayangin sa isang damit na minsan mo lang isusuot. Dapat kang maging mapagpasalamat na gusto kitang ilabas sa iyong kulungan. Tama na, Mateo. Marahan kong pinutol. Ngunit may pagkapirmado. Tiningnan ko siya sa mata. Ako na ang maghahanap ng damit ko. Hindi mo na kailangang maglipat ng pera. Pinaningkitan ni Mateo ang kanyang mga mata. Nagdududa. Sa anong pera? Sa pera ng aming negosyo. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang aking pulso. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbabanta. Huwag mong sabihin sa akin na mayroon kang secret savings na hindi ko alam. O mas masahol pa. Nagloloko ka ba sa likod ko? Habang ako ay nagtatrabaho? Ang akusasyon ay lumabas sa kanyang bibig ng napakadali. Para bang ako ang makasalanan sa bahay na iyon. Kahit na ang pabango ng ibang babae sa kanyang kamiseta ay nararamdaman pa rin. Pakawalan mo ako, marahan kong sabi. Dahil ikaw ang asawa ko, kailangan kong maging alerto. Ginagawa ng mga kababaihan ngayon ang lahat para mapanatili ang isang lifestyle. Tumayo si Mateo. Inihagis ang kutsara sa plato na may malakas na tunog. Nawalan siya ng ganang kumain. Tandaan, sa Sabado ng gabi, isa ka lamang anino. Huwag kang magsasalita kung hindi ka tinatanong. Huwag mong subukang maging friendly sa mga malalaking boss. Mahalaga silang tao. Hindi sila nasa antas ng iyong ama. Na isang simpleng nagretiro ng magsasaka. Umalis siya patungo sa banyo. Iniiwan akong mag-isa sa isang kainan na biglang naging malamig. Muli kong tiningnan ang itim at ginto na imbitasyon. Hinaplos ng aking mga daliri ang embossed logo. Isang nakastylized na kalabaw sa isang sulok. Walang ideya si Mateo. Ang kalabaw na iyon ay isang sketch na ginawa ko noong 10 taong gulang ako. At ginawa ng aking ama bilang logo ng kanyang cooperative. Na nagsimula sa 4 na pamilya lamang. Kinuha ko ang aking telepono na nakatago sa bulsa ng aking apron. Mayroon itong hindi pa nababasang mensahe mula sa hapon, mula sa isang private number na pamilyar sa akin. Miss Maria, nagtatanong ang iyong ama tungkol sa iyong pagdalo sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo. Kailangan niyang maghanda kami ng espesyal na seguridad para sa iyo. Tiningnan ko ang saradong pintuan ng banyo. Naririnig si Mateo na masayang humuhuni sa loob. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Isang ngiti na naghudyat ng isang bagyo. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa, Mateo, naisip ko. Kinabukasan, ang atmosphere sa bahay ay tulad ng isang lupain ng nagbabagang ember. Naglakad-lakad si Mateo sa harap ng malaking salamin sa sala. Suot ang kanyang pinakamagandang work shirt. Nakakaplantas ko lang na may dagdag na perfumed starch. Umikot siya sa magkabilang panig. Sinisigurado na walang kahit isang gusot na makasisira sa kanyang perpektong anyo. Ang blue tie o ang red? Tanong niya nang hindi lumilingon. Mas nakikipag-usap sa salamin kaysa sa akin. Ang asul ay mas bagay sa iyong gray suit, Mateo. Nagbibigay ito sa iyo ng isang mas distinguished na look. Sagot ko habang inilalagay ang isang tasa ng black coffee sa mesa. Sa tabi ng kanyang telepono, na nakahiga na ang screen ay nakaharap pataas. Huminga si Mateo at kinuha ang blue tie nang hindi nagpapasalamat. Habang abala siya sa pagtatali ng buhol, matagal na nag-vibrate ang telepono. Isang notification ang nagliwanag sa screen. Dahil naglilinis ako ng mesa sa tabi niya, ang aking mga mata ay hindi maiiwasang makita ang parirala na lumitaw ng malinaw. Ang contact ay Valerie Marketing. Ang nilalaman ng mensahe ay nagpakulo ng aking dugo. Mahal, natanggap ko na ang transfer para sa damit sa party. Salamat, love. Sa party, huwag kang masyadong lumapit sa iyong asawang taga-probinsya, okay? Nakakahiya na isipin nila na pareho tayo ng taste. Haha, huminto ang aking mundo sa loob ng ilang segundo. Nawalan ako ng hininga. Kagabi, nag-alok si Mateo ng 500 pesos na may kasamang panlalait para makahanap ako ng segunda manong damit. Ngunit kinabukasan, mayroon akong pruweba na kalilipat lang niya ng malaking halaga ng pera
Sa babaeng iyon na nagngangalang Valerie. Valerie ng marketing. Alam ko kung sino siya. Ang ambisyosang dalaga na madalas pag-usapan ni Mateo. Isang baguhan na nangangailangan ng kanyang gabay. Aba, kung ginabayan niya. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang rag. Naramdaman ko ang paghimok na ihagis sa kanya ang mainit na kape sa kanyang mukha. Ngunit pinigilan ng aking rasyonal na panig ang biglaang pagnanais. Kung gagawa ako ng eksena ngayon ng walang paghahanda, magiging isang diborsyada akong pinalayas sa bahay ng walang anuman. Ano ang iniisip mo? Biglang tanong ni Mateo sa akin. Napansin niya kung saan ako nakatingin. Sa bilis ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. Inagaw niya ang telepono mula sa mesa. Namutla ang kanyang mukha sandali, ngunit mabilis na naging isang maskara ng galit. Ang kanyang hindi mapipigil na taktika sa pagtatanggol. Nabasa mo ang aking mga mensahe. Akusa niya na nagpapataas ng boses. Kailan ka pa naging ganyan, Maria? Ang paglabag sa privacy ng iyong asawa ay isang seryosong kasalanan, alam mo ba? Hindi ko sinasadya. Mateo, nag-on lang ang screen. Sagot ko ng may pinakamababang kalma. Bagamat malakas ang tibok ng puso ko, pinipigilan ng galit. Sino si Valerie? Bakit kanya tinatawag na mahal? At sinasabing binilhan mo siya ng damit. Humalakhak si Mateo ng pilit, mukha siyang kinakabahan. Ngunit pinipilit niyang magmukhang may paghamak. Diyos ko! Maria! Napakagulo ng isip mo. Nagbibiro lang si Valerie. Iyon ang paraan ng pag-uusap ng mga kabataan sa opisina. Para lumikha ng magandang atmosphere. At ang tungkol sa damit ay isang company advance. Ako ang kanyang boss. Kailangan kong siguraduhin na ang aking team ay magiging presentable sa anibersaryo, hindi tulad mo na kahit mag-ayos ay mukhang katulong. Mga kasinungalingan. Mga kasinungalingan ng isang baguhan. Ngunit nanatili akong tahimik. Hinayaan siyang pakiramdaman ang kanyang tagumpay sa kanyang bobo na argumento. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at matalim. Ibinagsak niya ang sitwasyon. Bukod pa riyan, bakit ka nag-aalala sa pera? Naiinggit ka ba dahil maliit ang bahagi mo? Hinawakan niya ako sa balikat. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na pumipiga hanggang sa masaktan ako. O teka muna, nitong mga nakaraang araw, nakita ko ang isang purchase receipt sa basurahan sa banyo, isang facial treatment sa isang napakamahal na klinika. Higit sa 5,000 pesos. Nawalan ako ng hininga. Totoo iyon. Nagpunta ako sa klinikang iyon noong nakaraang linggo gamit ang aking personal savings, ang dividends mula sa cooperative ng aking ama na pumapasok sa aking secret account. Nakalimutan kong itapon ang resibo sa labas ng bahay. Saan mo nakuha ang ganoong karaming pera, Maria? Mahina kong sabi ni Mateo. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang mula sa akin. Ang amoy ng kape at cologne ay bumalot sa akin. Ang suweldo na ibinibigay ko sa iyo ay halos hindi sapat para sa pagkain. Imposibleng makapagbigay ka ng luxury treatments. Sinigawan niya ako ng marahas. Sagutin mo, mayroon ka bang savings o nakumpirma ang aking hinala? Habang ako ay nagtatrabaho, nakikipagtalik ka ba sa nagtitinda ng gulay o sa kapitbahay para kumita ng extra na pera? Pakawalan mo ako, sigaw ko. Ha? Ano? Pinutol niya ako ng sumisigaw. Sa pera ng aming negosyo. Imposible. Huwag mo akong gawing bobo. Pinakawalan niya ako ng biglaan kaya natumba ako paatras. At nabangga ang dulo ng mesa. Tinuro ako ni Mateo gamit ang kanyang nanginginig na hintuturo sa galit. Pakinggan mo ako ng mabuti. Kung malaman ko na mayroon kang pera na nakatago mula sa anumang maruming aktibidad, hindi ako magdadalawang isip na diborsyahin ka at itapon sa kalye ng walang pera. Tandaan mo iyan. Kinuha ni Mateo ang kanyang briefcase at umalis ng walang paalam. Isang malakas na pagsara ng pintuan ang nagpagalaw sa mga bintana. Naiwan akong nakatayo, paralisado sa tahimik na sala. Ang sakit sa aking balikat ay walang anuman kumpara sa sakit sa aking dibdib. Hindi dahil sa pag-ibig na ipinagkanulo, kundi dahil sa dignidad na nilapastangan. Kakalabas lang ng digmaan ni Mateo.
Akala niya ako ay isang mahinang babae na nagtatago ng small change mula sa kanyang mga kalokohan. Hindi niya alam na ang perang tinatago ko ay hindi 500 pesos o 1,000 tino. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang banking app, at tiningnan ang balanse ng aking main account, isang numero na may mahabang hanay ng mga zero sapat para bilhin ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Mateo. Kung gusto ko, pinili mo ang maling kalaban, Mateo. Bulong ko sa kawalan. At tungkol kay Valerie, sa tingin ko kailangan kong malaman kung sino ang babaeng gumagastos ng pera ng aking asawa. Sumulat ako ng isa pang mensahe sa pinagkakatiwalaang assistant ng aking ama. Santos, pakisuyong ipadala ang buong profile ng isang empleyado na nagngangalang Valerie mula sa marketing department. At isa pa, siguraduhin na ang mga security camera ng VIP lounge sa Manila Grand Hotel ay gumagana ng perpekto bukas ng gabi at nakakonekta sa aking telepono. Gusto kong makita ang circus show mula sa unang hanay. Nang gabing iyon, pag-uwi mula sa trabaho, kumilos si Mateo na parang hindi nangyari ang away kaninang umaga. Dumating siya na may dalang malaking itim na plastic bag at inihagis ito ng padabog sa sofa. Walang apology. Walang paliwanag tungkol sa mensahe ni Valerie, tanging isang lalong lumalalang kayabangan. Heto, sabi niya. Nang hindi ako tinitingnan, abala sa pagtanggal ng kanyang sapatos. Isusuot mo ito bukas. Ayoko kasing baka bumili ka ng kung ano-anong baduy sa palengke. Binuksan ko ang bag. Sa loob ay may isang mahabang damit na may kulay abukado. Magaspang ang tela at mainit. Ang design ay may mataas na collar at old-fashioned na cut, tulad ng uniforme ng isang lumang orphanage. Walang sequins, walang lace, simple at malungkot. Maging ang sukat ay tila masyadong malaki. Ito ba ay isang party dress, Mateo? Tanong ko habang itinaas ang madilim na tela. Ayaw mo? Bulong ni Mateo habang naglalakad patungo sa kusina para kumuha ng inumin. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian na akma sa iyong personalidad, simple, discreet at mura. Bukod pa rito, sumasama ka lang bilang kasama. Isang pang-administratibong requirement, hindi isang beauty pageant. Pero Mateo, masyado itong malaki at ang kulay. Huwag kang masyadong magreklamo. Putol niya ng biglaan. Isinasara ang pintuan ng refrigerator ng padabog. Mabait na ako para bilhan ka ng damit gamit ang sarili kong pera. Dapat kang magpasalamat. Hindi magreklamo na parang isang markis. Alam mo ba kung magkano ito? 300 pesos. Iyon ang ginagastos ko sa gasolina sa isang linggo. Piniga ko ang magaspang na tela sa aking mga kamay. 300 pesos para sa kanyang asawa. Samantalang ang isang mas malaking halaga ay para kay Valerie, isang masakit na paghahambing. Ngunit alam kong kung makikipagtalo ako, babaliktarin na naman ni Mateo ang sitwasyon. Sasabihin niya na ako ay walang utang na loob. Isang masamang asawa na hindi pinahahalagahan ang pawis ng kanyang asawa, ang kanyang klasikong manipulation technique. Sige, Mateo. Salamat, sagot ko ng tuyo. Ganyan ang gusto ko. Ang isang mabuting asawa ay dapat na masunurin. Sabi ni Mateo na may ngiting mayabang. Isang ngiting tagumpay na nagpapakulo sa aking tiyan. Umupo siya sa sofa. Binuksan ang telebisyon at nagpatuloy sa kanyang sermon. At isa pa, bukas sa party, kung may magtanong sa iyo kung ano ang iyong trabaho o kung ano ang iyong pinag-aralan, sabihin mo na ikaw ay isang housewife. Huwag mong subukang sabihin na mayroon kang degree sa agriculture. Iisipin nila na nagmamayabang ka. Ang mga tao doon ay kinasusuklaman ang mga kababaihan na nagmamayabang sa kanilang alam. Tumango ako ng tahimik habang nililigpit muli ang damit. Samantala, ang aking degree mula sa University of the Philippines at ang aking Masters in Business Administration na natapos ko ng may pinakamataas na marka ay nakatago ng maayos sa safe sa bahay ng aking mga magulang. Hindi kailanman nalaman ni Mateo na mayroon akong masters. Para sa kanya, ako ay isang walang trabaho na agriculture graduate lamang na kanyang nailigtas sa pamamagitan ng kasal. At tandaan, huwag mong subukang batyain ang CEO o ang kanyang pamilya.
Kung dumaan sila, huwag mo silang kausapin. Dagdag ni Mateo na pinababa ang boses, na parang nagbababala ng isang napipintong panganib. Ang pamilyang De Los Reyes ay ang mga royalty ng negosyo. Hindi sila nakikipag-usap sa sinuman. At lalo na, sa isang tulad mo, nagbigay siya ng isang mapanlait na kilos sa akin. Ang pamilyang De Los Reyes ay hindi nakikipag-usap sa sinuman. Nakakatuwa. Nang hapong iyon, tinawagan ako ni Mr. De Los Reyes, ang aking sariling ama, upang pakiusapan ako na ihanda ang kanyang paboritong tinolang manok kapag dumaan ako sa main house. Naiintindihan ko, Mateo. Mananatili akong tahimik na parang estatwa, sagot ko. Lumipas ang gabi. Nakatulog si Mateo sa sofa. Yakap-yakap ang kanyang telepono. Takot na baka espiyahan ko na naman siya. Mukha siyang payapa. Habang natutulog, niloloko ang sinumang makakakita sa kanya. May panahon na minahal ko ang mukhang iyon. May panahon na handa akong iwanan ang mga kaginhawaan ng palasyo ng aking ama at mamuhay ng simple upang patunayan na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng kayamanan. Nagpanggap akong isang ordinaryong babae upang mahalin ako kung ano ako, hindi dahil sa aking mana. Ngunit 3 taon ng kasal ang nagbukas ng aking mga mata. Hindi ako mahal ni Mateo. Kung ano ako. Mahal niya ang kanyang pagiging superior sa akin. Mahal niya ang katotohanan na umaasa ako sa kanya. At ngayon nagsisimula na siyang humanap ng validation mula sa ibang kababaihan dahil nagsasawa na siya sa asawang itinuturing niyang boring at mahirap. Mahina ang pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa ng aking apron. Isang mensahe mula sa personal assistant ng aking ama na may kalakip na larawan. Ito ay larawan ni Mateo. At isang dalaga na may mahabang buhok, si Valerie, na kumakain sa isang luxury restaurant kinabukasan ng tanghali. Ang kamay ni Mateo ay nakahawak sa kamay ni Valerie sa mesa. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Napakakaiba sa maasim na ekspresyon na mayroon siya kapag kasama ako. Sa ilalim ng larawan, isang maikling ulat. Ginagamit ni G. Mateo ang corporate credit card upang bayaran ang bill. Pinaghihinalaan ng misuse ng mga resources ng kumpanya. Naroon ang sakit, ngunit natakpan ng galit na nagsisimulang magkristal sa isang plano. Hindi lang isang taksil si Mateo sa pag-ibig, kundi isa ring maliit na magnanakaw sa kumpanya ng aking pamilya. Tiningnan ko ang kulay abong damit na nakalagay sa aking kandungan. Sige, Mateo. Bulong ko habang pinapanood ang kanyang paghihilik. Gusto mong maging anino bukas ng gabi? Magiging anino ako. Isang anino na lalamunin ka ng buhay. Nagtungo ako sa aking silid. Kinuha ko ang mga gunting sa pananahi mula sa dresser. Hindi para sirain ang damit, kundi para bahagyang baguhin ito. Kung kailangan kong magsuot ng isang sako ng patatas, sisiguraduhin ko na babagay ito sa akin. Ngunit sa ilalim ng nakalulungkot na kulay abong damit na ito, maghahanda ako ng isa pang sorpresa. Isang sorpresa na hinding-hindi maiisip ni Mateo. Bukas ay araw ng paghuhukom. Dumating ang Sabado na may maulap na kalangitan sa Maynila, na parang nagpapahiwatig ng tensyon na bumabalot sa aming bahay. Mula sa umaga, si Mateo ay hindi tumitigil sa paggalaw, tulad ng isang mainit na plantsa. Nagreklamo siya na hindi niya magawa ng maayos ang buhol ng kurbata, na hindi sapat ang kinang ng kanyang sapatos, at sinigawan pa nga ako dahil sa 5 minutong pagpaplantsa ng kanyang panyo. Bilisan mo, Maria, may lilate tayo. Hindi mo ba alam na ang pagiging huli sa isang event ni Mr. De Los Reyes ay isang professional suicide? Sigaw niya mula sa sala. Lumabas ako ng kwarto na suot ang kulay abong damit na ibinigay niya sa akin kagabi. Binagay ko ng kaunti ang waistline nito upang hindi ito magmukhang sako, ngunit pinanatili ang simple at discreet na hitsura na inutusan niya. Itinali ko ang aking buhok sa isang mababang bun, walang accessories. Sa mukha, isang manipis na patong lamang ng powder, at isang maputlang nude lipstick. Lumingon si Mateo, at sinuri ang aking anyo, nang may mapanuring mata. Mukha ka pa ring isang primary school teacher na pupunta sa isang parent-teacher meeting, pero sige na, hindi naman nakakasakit sa mata. Tara na! Sa kotse,
Mainit at tahimik ang atmosphere. Nagmamaneho si Mateo, na ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Samantalang ang kanyang kanan ay patuloy sa pagtatype ng mga mensahe sa telepono na inilagay niya sa dashboard. Paminsan-minsan, ngumingiti siya habang nagbabasa ng screen, isang ngiti na nawawala sa sandaling tumingin siya sa akin. Tandaan ang mga patakaran ng laro, sabi niya upang basagin ang katahimikan nang magsimulang pumasok ang kotse sa lobby ng marangyang 5-star hotel. Ang napakalaking chandelier sa lobby ay kumikinang na mula sa malayo. Isang hilera ng mga mamahaling kotse ang naghihintay sa likod namin. Huwag kang hahawak sa braso ko kung hindi ko hihingin. Kung may magtanong sa iyo, sagutin mo lang ang kinakailangan. Huwag mo akong ipahiya. Opo, Mateo. Maikli kong sagot. Bumaba kami sa pasukan. Binalot kami ng malamig na hangin ng air conditioner ng hotel. Agad na nagpakita si Mateo ng isang magiliw at may awtoridad na ekspresyon. Nang makita niya ang ilan sa kanyang mga kasamahan, binati niya sila ng may peking baritono na boses. Tumatawa ng malakas at mahigpit na nakikipagkamay. Nananatili ako ng 2 hakbang sa likod niya, tulad ng isang hindi nakikitang assistant o personal assistant. Aba, Mr. Mateo. Sino ang kasama mo? Tanong ng isang matabang lalaki na may salamin. Siya si Mr. Cruz, ang Human Resources Manager. Lumingon si Mateo upang tingnan ako saglit, na parang naaalala lang niya ang aking pag-iral. Ah, ito ang aking asawa. Si Maria. Alam mo na, isang housewife na hindi gaanong lumalabas at medyo mahiyain. Sagot niya ng may mapagmataas na tono na balat kayong biro. Binati ako ni Mr. Cruz ng magalang, ngunit ang kanyang tingin ay nagpapahiwatig ng awa. Magandang gabi, Mrs. Maria. Tumango lang ako at ngumiti ng bahagya. Magandang gabi, sir. Nagtungo kami sa malaking ballroom, sa harap ng pasukan, na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na kasing taas ng isang tao. Nakita ko ang babaeng iyon. Si Valerie. Namumukod tangi siya sa isang burgundy red dress na walang likod na nagpapakita ng kanyang makinis na balat. Isang magandang damit, mamahalin, at malinaw na binili gamit ang pera ng aking asawa. Lumingon si Valerie. Kumislap ang kanyang mga mata nang makita si Mateo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mapanlait nang tumingin sa akin. May binulong siya sa isang kaibigan, at pareho silang humalakhak habang tinitingnan ang aking kulay abong damit. Mukhang balisa si Mateo. Gusto niyang lumapit kay Valerie, ngunit pinigilan siya ng aking presensya. Maghanap ka ng upuan, utos niya ng pabulong. Isang mesa sa likod malapit sa isang haligi. Huwag kang uupo sa mga mesa sa harap. Iyon ay para sa mga executive. Pero Mateo, wala ba tayong table number sa imbitasyon? Manahimik ka at huwag kang masyadong magtanong. Ang ating mesa ay nasa gitna. Oo, pero nahihiya akong umupo ka doon na ganyan ang suot mo. Tara, lumayo ka. Marahan akong itinulak ni Mateo patungo sa isang hilera ng mga bakanting mesa sa isang madilim na sulok ng ballroom, malayo sa pangunahing entablado. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Ang aking sariling asawa ay ipinapatapon ako sa party ng kanyang kumpanya dahil sa kahihiyan. Sinunod ko ang kanyang utos. Naglalakad ng walang gana patungo sa nag-iisang mesa. Sa malayo nakita kong mabilis na lumapit si Mateo kay Valerie. Nagtatawanan sila ng malakas. Pinuri pa nga ni Mateo ang damit ni Valerie ng malakas sapat upang marinig ng ilang tao sa paligid. Valerie, napakagaling mo ngayong gabi. Anong class mo? Ikaw ang perpektong image para sa kumpanya. Pinuri siya ni Mateo. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Class. Ang parehong salita na ginagamit niya upang insultuhin ako. Umupo ako mag-isa sa malaking bilog na mesa. Ang mga waiter ay dumaan na may mga tray ng kanap, ngunit wala ni isa ang nag-alok sa akin ng anuman. Dahil sa aking nakahiwalay na posisyon, kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang black screen. Bigla. Isang notification, hindi isang chat, kundi isang email mula sa security system ng hotel. Access sa mga security camera ng VIP lounge na aktibo. Code Royal Access 01. Magandang gabi, Miss Maria de los Reyes.
Naghihintay kami ng inyong mga tagubilin. Nag-angat ako ng tingin at direktang tumingin sa kahangahangang entablado. Sa likod ng mga malalaking velvet curtains, naghahanda ang aking ama para sa opening speech at si Mateo. Si Mateo ay abala sa pagkuha ng selfie kasama si Valerie. Hindi alam na sa itaas niya ay isang malaking LED screen, ang malapit ng magpakita ng presentation ng mga achievement ng taon, o marahil ibang uri ng material. Ang aking mga luha ay natuyo. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang nakamamatay na kalamigan. Pinili ni Mateo ang kanyang sariling script para sa gabing iyon. Pinili niya ang papel ng isang taksil na asawa. At perpekto kong gaganapan ang aking papel. Ang papel ng direktor na magtatapos ng kanyang pagpapanggap. Masiyahan ka sa iyong mga tawa hanggat maaari, Mateo. Bulong ko habang umiikot ang baso ng tubig sa aking harapan. Dahil sa lalong madaling panahon, makakalimutan mo kung paano ngumiti. Ang ballroom ay naging isang karagatan ng nagliliwanag na tao. Ang malaking chandelier sa kisame ay nagpapakita ng gintong ilaw na sumasalamin sa mga damit na seda, mga alahas na diamante, at mga baso ng champagne na kumikislap. Isang orkestra ang tahimik na tumutugtog, lumilikha ng isang atmosphere ng luho na dapat ay kaaya-aya. Ngunit para sa akin, bawat segundo ay tulad ng dahan-dahang pagputol ng isang talim. Patuloy akong nakaupo, hindi gumagalaw, sa nakahiwalay na mesa sa sulok, sa tabi lamang ng service door ng kusina. Sa malaking bilog na mesa na ito, na kayang umupo ng 10 tao, ako ay nag-iisa. Ang ibang mga upuan ay bakante, na parang isang salot ang nanggagaling sa akin. Sa malayo, nakita ko si Mateo. Siya ay nasa gitna ng aksyon, nakatayo malapit sa VIP buffet table. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang baso. Samantalang ang kanyang kaliwa ay kumapaway at pumapalakpak sa likod ng kanyang mga kasamahan. Tumatawa siya ng malakas, mukhang buhay na buhay, napakaliwanag. Sa tabi niya, si Valerie ay dumikit sa kanya na parang isang stamp. Paminsan-minsan ay may binubulong siya sa kanyang tenga at pareho silang tumatawa. Ang kanilang body language ay napakainit, kaya nilalampasan nito ang mga professional limits sa pagitan ng boss at empleyado. Sinumang hindi sila kilala, ay iisipin na sila ay isang masayang mag-asawa. Isang waiter na nakasuot ng black and white uniform ang dumaan na may tray ng appetizers. Humingi ang aking tiyan. Hindi ako kumain mula tanghali, abala sa paghahanda ng suit ni Mateo. Bahagya kong itinaas ang aking kamay. Sinusubukang tawagin ang kanyang pansin ng magalang. Paumanhin! Maaari po ba akong humingi ng isa? Mahina akong tanong. Lumingon ang waiter. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang aking anyo, ang kulay abong damit, at ang mukha na halos walang makeup. Kumunot ang kanyang noo at umiling ng hindi humihinto. Paumanhin, ma'am. Ito ay para lamang sa mga VIP guests. Ang pagkain para sa mga staff at kasama ay nasa table sa dulo, malapit sa comfort rooms. Nanatiling nakalutang sa ere ang aking nakalahad na kamay. Isang alon ng hiya ang umakyat sa aking leeg hanggang sa mukha. Tama si Mateo. Ang aking hitsura ay kaawa-awa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang aking sariling asawa ang nagdisenyo ng senaryong ito ng pagpapahiya. Ibinaba ko ang aking kamay. Yumuko ang aking ulo. At tinitigan ang walang dungis na puting tablecloth. Ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay nagsimulang dumaloy, nilalabo ang aking paningin. Kumurap ako ng ilang beses. Nilulunok ang laway na parang buhangin. Huwag kang umiyak dito, Maria. Huwag mo siyang bigyan ng kasiyahan. Sigaw ng aking isip. Excuse me. Libre ba ang upuang ito? Ang matinis na boses ng isang babae ay nagpagulat sa akin mula sa aking pagmumuni-muni. Nag-angat ako ng tingin. 3 babae na may mga kapansin-pansing damit pang party ang nakatayo sa tabi ng aking mesa. Tinitingnan nila ako ng may kritikal at masungit na ekspresyon. Nakilala ko ang isa sa kanila bilang asawa ni Mr. Cruz, ang mula sa Human Resources. Oh, libre ito. Umupo ka. Sagot ko ng tuyo. Umupo sila. Ngunit sinasadya nilang mag-iwan ng 2 upuan sa pagitan namin. Nagsimula silang magkwentuhan na parang wala ako doon, ngunit may sapat na lakas upang marinig ko sila. Iyan ang asawa ni Mateo, di ba?
Kawawa naman. Bulong ng babaeng nakasuot ng neon green na damit. Tinitingnan ako ng palihim. Talaga bang asawa niya? Anong hitsura? Akala ko siya ang nasa cloakroom. Sagot ng katabi niya, tumatawa at tinatakpan ang kanyang bibig. Well, alam mo naman si Mateo, napakabait. Siguro pinakasalan niya iyan dahil sa awa o dahil sa isang pagkakamali. Pero tingnan mo, mas magandang partner siya kay Valerie. 'Di ba? Pareho silang nagliliwanag, may klase. Kung ako lalaki, mahihiya akong magdala ng babaeng mukhang scarecrow sa isang event na tulad nito. Tumimo ang kanilang mga salita sa aking puso. Nagtsitsismisan sila tungkol sa pagkawasak ng aking kasal, na parang isang magaan na entertainment para samahan ng mga pastries. Piniga ko ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa, hanggang sa pumuti ang aking mga buko-buko. Gusto kong sigawan sila at sabihin kung sino talaga ako, na ang kanilang mga damit ay mula sa murang brand, samantalang ang isang kitchen towel sa bahay ng aking mga magulang ay marahil mas mahal pa kaysa sa kanilang 3 outfits na pinagsama. Ngunit ang aking dila ay paralisado. Ang sakit ng pagtataksil at pagpapahiya ay nagpahina sa akin. Bigla, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Mateo. Huwag kang kumain na parang patay na sa gutom. Umupo ka ng tuwid at huwag mong subukang sumama sa mesa ng aking mga kaibigan. Ingat ka na, huwag mo akong ipahiya. Tumingin ako kung nasaan si Mateo. Pinagmamasdan niya ako mula sa malayo na may malamig na ekspresyon, hawak ang telepono. Binabantayan niya ako na parang isang tagabantay sa kanyang bilanggo. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang nabasag. Ang maliit na pag-asa na magbabago si Mateo. Nalalapitan niya ako at ipakikilala bilang kanyang asawa, ay nawala. Hindi niya ako mahal. Hindi man lang niya ako iginagalang bilang isang tao. Ako ay isang bagay lamang ng kanyang paghamak upang bigyang kasiyahan ang kanyang sakit na ego. Ang hangin sa aking baga ay pakiramdam ay makapal. Ang malamig na atmosphere ng ballroom ay biglang naging nakasusuya. Kailangan ko ng sariwang hangin. Kailangan kong lumabas sa sinumpaang lugar na iyon bago bumagsak ang aking mga depensa at sumigaw ako sa publiko. Sa nanginginig na mga hakbang, tumayo ako nang hindi pinapansin ang mga mapanlait na tingin ng mga kababaihan sa aking tabi. Mabilis akong naglakad patungo sa malaking salamin na pinto na nagbubukas sa isang side terrace. Madilim at tahimik ang lugar, malayo sa ingay ng party. Sa sandaling sumara ang pinto sa likod ko, humina ang tunog ng orkestra. Nananatili lamang ang hangin sa gabi at ang tunog ng aking sariling mabilis na paghinga. Lumapit ako sa railing. Mahigpit na hinawakan ang malamig na metal. Ang lungsod ng Maynila ay nakalatag sa ilalim ng aking mga paa. Maliwanag, ngunit kakaiba. Sa wakas, isang luha ang tumulo sa aking pisngi, sinundan ng isa pa at isa pa. Umiyak ako ng tahimik, ang aking mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Umiyak ako dahil sa aking katangahan, na maniwala na ang tapat na pag-ibig ay maaaring magpabago ng lahat. Ang mga fairy tale ay kasinungalingan. Hindi magiging masaya si Cinderella kung ang kanyang prinsipe ay isang narcissistic manipulator. Patawarin mo ako, Papa. Nagkamali si Maria ng pinili. Bulong ko sa hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ang sakit na bumalot sa akin sa huling pagkakataon. Bukas, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako iiyak. Ngunit ngayong gabi, hahayaan ko ang aking sarili na maging isang mahinang babae na may sirang puso. Magandang gabi para umiyak, hindi ba? Binibining Maria. Isang boses ng baritono, malalim at may autoridad. Ang umalingaw-ngaw mula sa isang madilim na sulok ng terasa. Nagpagulat sa akin. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha at lumingon. Malakas ang tibok ng puso ko. Akala ko ako lang mag-isa. Mula sa likod ng isang haligi. Isang matandang lalaki na may perpektong klasikong itim na suit ang lumapit. Ang kanyang buhok ay puting-puti at isang baston na gawa sa ebony sa kanyang kamay ang tumatama sa marmol na sahig na may kakaibang ritmo. Ang kanyang mga mata, matalas at payapa, ay tumingin sa akin na
May ekspresyon na pamilyar sa akin. Hindi. Hindi siya ang aking ama. Ngunit siya ang taong pinakakinakatakutan ni Mateo. Kaysa sa isang multo. At kakabigkas lang niya ng aking pangalan ng may paggalang. Umatras ako ng isang hakbang. Pinunasan ko ng may kusa ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Lumabas ang lalaki mula sa anino. Ang mahinang ilaw mula sa ballroom ay nagpaliwanag sa kanyang mukha, mahigpit ngunit minarkahan ng mga linya ng karunungan. Siya si Don Emilio Santos, ang Chief Operating Officer ng De Los Reyes Group, ang kanang kamay ng aking ama sa loob ng mahigit 30 taon, ang lalaking kilala sa opisina ni Mateo bilang ang anghel ng pagwawakas. Dahil sa kanyang katatagan, sa pagtanggal ng mga hindi karapat-dapat na empleyado, laging ikinukuwento ni Mateo ang takot na nararamdaman niya tuwing nakakasalubong niya si Don Emilio sa pasilyo. Sabi niya, ang tingin ng lalaking iyon ay kayang hubaran ang pinakamaliit na pagkakamali. At ngayon, nakatayo siya 2 metro mula sa akin. Tinitingnan ako ng may mainit at bahagyang ngiti. Don Emilio, bulong ko. Halos hindi marinig ang aking boses. Ang tagal. Binibining Maria. Sabi niya ng mahina. Bahagyang yumuyuko. Isang kakaibang kilos ng paggalang. Isinasaalang-alang na siya ay isang mataas na ehekutibo. At ako, di umano, ang asawa ng isang mababang antas na empleyado. Huling nakita kita na nakasuot pa ng high school uniform. Humihingi ng ice cream sa lobby ng headquarters. Ngumiti ako ng mapait. Ang mga alaala ng nakaraan ay sumasagi sa aking isipan. Pakiusap, wag mo akong tawaging binibini. Dito, ako lang si Maria, ang asawa ni Mateo, isa sa iyong mga empleyado. Lumapit si Don Emilio at tumayo sa aking tabi. Sa tabi ng railing, pinagmamasdan ang lungsod. Narinig ko, nakalalabas lang ng asawa mo na na-promove sa legal manager. Isang kahanga-hangang tagumpay. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng pagdududa. Ngunit nakarinig din ako ng hindi magandang ulat tungkol sa kanya kamakailan. Mga ulat na umabot sa desk ng iyong ama. Kumabog ang aking puso, kaya alam na pala ng aking ama. Siya ay isang mahusay na manggagawa, sir. Pagsisinungaling ko bilang isang reflex. Isang bakas ng instinct ng isang tapat na asawa. Humalakhak si Don Emilio, binibining Maria. Napakabait mo. Eksaktong tulad ng iyong yumaong ina. Laging nakikita ang mabuting panig ng mga tao. Kahit na ang taong iyon ay may hawak na kutsilyo sa iyong likod. Lumingon siya upang tingnan ako. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng may seryosong ekspresyon. Ngunit ngayong gabi, nakikita ko ang anak na babae ng dakilang G. De Los Reyes na umiiyak mag-isa sa isang terasa habang ang kanyang asawa ay nakikipaglandian sa ibang babae doon sa loob. Nananatili akong tahimik, hindi kayang tumutol. Nakita ko ang mga security recording mula sa lobby at parking lot. Binibini. Ang paraan ng pagtrato niya sa iyo. Kung alam lang ito ni G. De Los Reyes, si Mateo ay marahil wala ng pangalan sa industriyang ito bukas ng umaga, patuloy ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon. Huwag po, pakiusap. Huwag niyo pong sabihin sa aking ama. Pinutol ko siya ng mabilis. Ito ay isang personal matter. Hayaan niyo akong ayusin ito. Matagal akong pinagmamasdan ni Don Emilio na parang sinusukat ang lalim ng aking sugat. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at muling ngumiti. Ngayong mas malumanay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at kinuha ang isang puting-puti na panyo. Punasan mo ang mga luha na iyan, binibini. Simple lang ang iyong makeup. Ngunit ang dignidad ng isang De Los Reyes ay hindi dapat kumupas dahil sa isang bobo. Sabi niya habang inaalok sa akin ang panyo. Tinanggap ko ito nang nanginginig ang kamay. Salamat, sir. Habang pinupunasan ko ang aking mga mata, bumukas ng padabog ang salamin na pinto ng terasa. Ang ingay ng party ay dumating kasama ang tunog ng nagmamadali at galit na mga yapak. Maria, ano ang ginagawa mo dito? Ito ang boses ni Mateo. Lumingon ako ng nagulat.
Si Mateo ay nasa pintuan na may namumulang mukha sa galit. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa akin at pagkatapos ay tumigil kay Don Emilio. Ngunit dahil sa mahinang ilaw, tila hindi nakilala ni Mateo ang lalaking nasa tabi ko. Ang nakita lang niya ay ang kanyang asawa na mag-isa, kasama ang isang matandang lalaki sa isang madilim na lugar. Mabilis na gumawa ng konklusyon ang marumi na isip ni Mateo. Napakagaling mong maglaro. Naglakad si Mateo at hinawakan ng padabog ang aking braso, na nagpainda ng sakit sa akin. Inilayo niya ako kay Don Emilio. Halos hindi kita iniwan ng sandali. At nakikipaglandian ka na sa isang matandang manyaki sa terasa. Napakamura. At nakakahiya mo. Mateo! Pakawalan mo ako! Mali ang pagkakaunawa mo. Sigaw ko na nabalutan ng takot. Na mali ang pagkakaunawa ko. Sigaw ni Mateo nang hindi alintana na ang kanyang boses ay umakyat ng atensyon ng ilang nag-uusisa na nakatingin mula sa loob. Tinuro niya si Don Emilio gamit ang kanyang hintuturo. Hoy! Matanda! Huwag mong subukang akitin ang asawa ng iba. Dahil lang sa may pera ka, hindi ibig sabihin na mabibili mo ang asawa ko. Maaaring probinsyana siya. Pero may asawa pa rin siya. Hindi gumalaw si Don Emilio. Nanatiling nakatayo ng tuwid na nakasandal ang magkabilang kamay sa kanyang baston. Walang galit ang kanyang mukha. Tanging isang walang emosyon at malamig na tingin. Ang tingin ng isang leon na nakatingin sa isang galit na daga. Mateo, tama na. Hindi mo alam kung sino ang kinakausap mo. Sigaw ko. Sinubukan kong takpan ang bibig ng aking asawa na lumampas na sa limitasyon. Wala akong pakialam kung sino siya. Sigurado akong isang nagretirong pervert na nakalusot sa party. Naglakas loob si Mateo. Pakiramdam ay heroiko dahil nahuli niya ang kanyang asawa sa isang pagtataksil. Ito ang perpektong ammunition upang isisi sa akin ang lahat ng kanyang pagkakamali sa huli. Makinig ka, Ginoo. Umalis ka rito bago ako tumawag ng seguridad. At ikaw, Maria, mag-uusap tayo sa bahay. Humanda ka na para mag-empake. Humakbang si Don Emilio. Ang tunog ng kanyang baston laban sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng terasa. Mateo ang pangalan mo, di ba? Tanong ni Don Emilio nang may kalmado ngunit mapagpalakas na boses. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit nagpaba-vibrate sa hangin. Legal Manager. Division 3. Natigilan si Mateo sandali. Nalito sa tono ng lalaki. Oo. Bakit? Isusumbong mo ba ako sa boss ko? Sige. Ako ay isang ulirang empleyado. Ngumiti si Don Emilio nang halos hindi nakikita. Hindi na kailangan. Dahil sa tingin ko, magiging interesado ang iyong boss na malaman kung paano mo sinisigawan ang iyong sariling Chief Operating Officer. Namutla agad ang mukha ni Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinusubukang kilalanin ang mukha ng lalaki sa dilim. Chief Operating Officer. Sa sandaling iyon, isang spotlight mula sa ibabang hardin ang sandaling suminag sa terasa. Malinaw na nagpaliwanag sa mukha ni Don Emilio. Umurong si Mateo ng isang hakbang. Nanginginig ang kanyang mga binti na kilala niya ang mukhang iyon. Ang mukha na ang larawan ay nakasabit sa lobby ng headquarters. Mr. Santos, nauutal si Mateo. Biglang nawala ang kanyang boses. Agad na lumuwag ang kanyang hawak sa aking braso. Hindi siya sinagot ni Don Emilio. Lumingon siya sa akin at muling yumuko nang may malalim na paggalang. Sa iyong pahintulot. Binibini, enjoy ang party. Hihintayin kita sa loob. Tumalikod ang matanda at tahimik na pumasok sa ballroom. Iniiwan si Mateo na natigilan, na nakabukas ang bibig at puti ang mukha na parang papel. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa mga sentido ng aking asawa. Tiningnan niya ako ng may takot. Maria, bakit? Bakit ka tinawag ni Mr. Santos na binibini? Bakit siya yumuko sa iyo? Tiningnan ko si Mateo ng malamig. Pinipihit ang pulang marka na iniwan niya sa aking braso. Marahil dahil alam niya kung paano respetuhin ang isang babae. Hindi tulad mo, Mateo. Pumasok ako sa ballroom. Dumadaan sa harap ng isang Mateo na nananatili pa ring shock. Simula pa lang ito. Kakahukay lang ni Mateo ng sarili niyang hukay
at hawak ko ang pala. Hinabol ako ni Mateo na parang baliw. Sa sandaling bumalik kami sa maingay na ballroom. Hinawakan niya ako sa siko at hinila ako sa isang espasyo sa pagitan ng isang malaking haligi at isang screen. Isang lugar na nakatago sa paningin ng ibang mga panauhin, ngunit sapat na malapit sa ingay. Namutla ang kanyang mukha at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Lumingon siya sa lahat ng dako, sinisigurado na hindi kami sinusundan ni Don Emilio. Pagkatapos, tumama ang kanyang tingin sa akin, isang halo ng takot at matinding hinala. Ipaliwanag mo. Sige. Ang boses niya ay nanginginig na ngayon. Bakit ka kilala ni Mr. Santos? Bakit kanya tinatawag na binibini at yumuyuko na parang ikaw ay royalty? Ano ang relasyon mo sa kanya? Tinitigan ko siya. Inalis ang aking braso mula sa kanyang basa at malagkit na hawak. Ang takot na dati kong nararamdaman kapag sinisigawan niya ako ay nawala. Nananatili na lamang ang pagkasuklam sa pagkakita. Kung gaano kaliit ang lalaking kumilos na parang hari sa aming bahay. Wala akong obligasyong magpaliwanag sa iyo, Mateo. Sagot ko ng malamig. Huwag kang maglaro sa akin, Maria. Pinababa ni Mateo ang kanyang boses. Sinusubukang huwag umakit ng atensyon, ngunit lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang aking karera ay nakataya. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang numero 2 sa kumpanya. Kung nasaktan siya sa aking sinabi, bukas ay matatanggap ko na ang termination letter sa aking mesa. Hinila niya ang kanyang buhok sa pagkabigo. Anong nangyari? Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang matandang iyon ay ang aking direktor? Sinadya mong lituhin ako. Palagi na lang ako ang may kasalanan. Ikaw ang uminsulto sa kanya, Mateo. Ikaw ang umakusa sa sarili mong asawa na nakikipagtalik sa isang matanda. Tugon ko ng kalmado. Ikaw ang alipin ng iyong mga salita. Masama akong tiningnan ni Mateo. Bigla ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimulang humabi ang kanyang mapanlinlang na isip ng isang bagong plano para iligtas ang sarili. Hinawakan niya ako sa balikat. Sa pagkakataong ito ay hindi nang padabog, kundi nang may humihingi ng tulong. Teka muna. Kilala ka niya mula pagkabata. Sabi mo, ang iyong ama ay ang kanyang driver, di ba? O ang kanyang hardinero? Tanong ni Mateo na puno ng pag-asa. Para sa kanya, iyon ang pinakaloob na paliwanag. Ang kanyang mahirap na asawa ay dapat na anak ng isang dating subordinate ni Don Emilio. Iyon, di ba? Kaya kanya tinatawag na binibini. Bilang isang mapagmahal na tawag sa anak ng kanyang alipin. Halos matawa ako sa kanyang simpleng conclusion. Napakaliit ng mundo ni Mateo. Nang hindi naghihintay ng aking sagot, nagpatuloy siya ng may kaawa-awang sigasig. Makinig ka, Maria. Kung ang iyong ama ay kanyang lakayo, kailangan mong samantalahin iyan. Hanapin mo siya ngayon. Humiling ka ng tawad sa ngalan ko. Lumuhod ka sa kanyang paanan kung kinakailangan. Sabihin mo na nagseselos ako dahil mahal na mahal kita. Sabihin mo na nawala ako sa aking ulirat. Sige, Maria. Gawin mo para sa ating kasal. Para sa ating kasal? Ulit ko nang may pagkamuhi. Oh, para sa iyong sweldo na sasayangin mo kay Valerie. Napailing si Mateo. Muling nanigas ang kanyang mukha. Huwag mong isama si Valerie dito. Tungkol ito sa ating kinabukasan. Kung matanggal ako, ano ang kakainin mo? Bato? Huwag kang maging makasarili. Hanapin mo si Mr. Santos at kumbinsihin mo siya. Marahas niya akong itinulak patungo sa karamihan. Ang pagtulak na iyon ang naging punto ng pagbabago. Ang aking paggalang sa aming kasal ay nabasag sa sandaling iyon. Hahanapin ko siya. Mahina kong sabi. Direktang nakatingin sa madilim na mata ni Mateo. Ngunit hindi para humingi ng tawad para sa iyo. Hahanapin ko siya para siguraduhin na matatanggap mo ang nararapat sa iyo. Kumunot ang noo ni Mateo. Nalito sa pagbabago ng aking tono. Bago siya makapagtanong pa, tumalikod ako at mabilis na lumayo. Hindi patungo sa karamihan, kundi patungo sa ladies' room. Pumasok ako sa isang marangya at tahimik na cubicle at isinara ang pinto. Sa harap ng malaking salamin sa marble sink, pinagmamasdan ko ang aking refleksyon. Ang babae sa salamin
ay mukhang kaawa-awa isang kupas at masyadong malaking kulay abong damit, walang ayos ang buhok, isang maputla at walang kulay na mukha. Iyan ang Maria na nilikha ni Mateo. Ang Maria na hinubog upang maging walang kabuluhan, upang si Mateo ay makaramdam ng pagiging dakila. Binuksan ko ang aking maliit na bag. Sa loob ay may nakatago akong isang lipstick na kulay pula, ang tanging luxury item mula sa aking nakaraang buhay na nananatili pa rin sa akin. Tapos na ang pagpapanggap. Bulong ko sa aking refleksyon. Inilugay ko ang aking buhok. Hinayaan ang aking mahabang itim na buhok na bumagsak sa aking likod. Binasa ko ng kaunti ang aking mukha upang alisin ang kintab at pagkatapos ay pinintahan ko ang aking mga labi gamit ang makapal, matapang at mapanlaban na pulang iyon. Nagsimulang magbago ang mukha sa salamin. Ang maputlang tingin ay naging matalim at nagliliyab. Tiningnan ko nang may pagkasuklam ang kulay abong damit. Ang mahaba at maluwag na manggas ay nagpapamukha sa akin na may sakit sa isang determinado kilos. Kinuha ko ang maliliit na gunting mula sa isang travel sewing kit na laging kasama ko. Isang lumang ugali mula sa aking mga araw bilang isang amateur designer. Pinutol ko ng eksakto ang mga seams ng mga manggas. Inalis ko ang magkabilang mahabang manggas. Ginawang sleeveless ang damit. Ang puti at makinis na balat ng aking mga braso ay lumitaw. Kinuha ko ang sobrang tila. Pinilipit ito upang bumuo ng isang cord at mahigpit itong itinali sa aking baywang. Lumilikha ng isang improvised belt na nagpapatingkad sa aking payat na figura. Ang damit, na dating isang sako, ay naging isang elegante at matapang na damit na may A-line cut. Nananatili itong simple, ngunit hindi na ito mukhang uniforme ng isang katulong. Iba na ang aura na ipinapamalas nito ngayon. Hindi ito regalo ng isang kuripot na asawa. Ito ay ang armor ng isang babae na bumabangon. Inayos ko ang aking buhok at itinaas ang aking baba. Ang masunuring Maria ay namatay sa terasang iyon. Ang nakatayo ngayon ay si Maria de los Reyes, ang nag-iisang tagapagmana ng business empire na ito. Kinuha ko ang aking telepono at sumulat ng huling mensahe kay Don Emilio. Mr. Santos, siguraduhin na ang microphone ng main stage ay on sa loob ng 5 minuto at pakiusapan ang presenter na mag-anunsyo ng isang special announcement. Papunta na ako ngayon. Mensahe ay naipadala. Agad na lumitaw ang double blue check. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng tapang. At binuksan ang pintuan ng banyo. Ang tunog ng aking mga takong laban sa marmol ng pasilyo ay lumikha ng isang matatag at nakakatakot na ritmo. Nang bumalik ako sa ballroom, nagsimulang lumingon ang ilang mga ulo. Sa una ay mabilis, pagkatapos ay nanatili na silang nakatingin sa akin. Si Mateo ay nakatayo pa ring malapit sa buffet, umiinom ng kinakabahan. Hindi pa niya ako nakikita, ngunit si Valerie ay nakita na ako. Huminto ang baso sa kamay ng babae sa ere. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa pagbabago ng babaeng tinawag niyang Scarecrow. Binigyan ko si Valerie ng isang ngising baluktot, isang ngiti na nagsasabi sa kanya na nagsisimula pa lang ang laro. Hindi ako naglakad patungo kay Mateo. Naglakad ako ng diretso. Humahakbang sa karamihan patungo sa VIP area sa unang hilera. Ang lugar kung saan nakalaan ang mga pulang velvet chairs. Para sa pamilyang may-ari, ang tunog ng aking mga takong ay ritmiko. Pinuputol ang bulungan ng mga pag-uusap sa ballroom. Kakaiba kung paano binabago ng isang pagbabago sa postura at tingin ang paraan ng pagtingin sa iyo ng mundo. 5 minuto bago. Nakayuko akong naglalakad na parang takot na daga. Ngayon, na nakataas ang ulo at nakatingin sa unahan, ang karamihan ay bumubukas sa aking daraanan na parang may mahika. Ang kulay abong damit, na dati ay maluwag at nakalulungkot, ay sumasabay na ngayon sa aking katawan. Ang punit na manggas ay nagbibigay dito ng isang raw at edgy touch na parang gawa ng isang eccentric designer. Ang improvised fabric belt ay nagpapatingkad sa mga kurba na tinago ko sa ilalim ng mga house dress. Nakita ko si Mateo. Nananatili siya sa parehong lugar. Ang kanyang baso ay halos tumapon ang laman. Nang hindi kumukurap, mukha siyang taong nakakita ng multo.
O mas mabuti pa, ang kanyang ragdoll na nabuhay na may hawak na kutsilyo. Sa tabi niya, ibinagsak ni Valerie ang cake fork na hawak niya. Ang kalansing ng pilak laban sa porselana ay umalingaw-ngaw. Ang kanyang magandang mukha ay sumimangot sa pagkalito. Isang halo ng inggit at instinctive fear. Sa isang karibal na biglang nagbago. Dumaan ako sa harap nila, para sa sarili mo, Maria. Halos isang bulong ng hindi paniniwala. Ano? Anong ginawa mo sa damit mo? Dahil hindi ako huminto. Hindi man lang ako lumingon. Ibinagsak ko lang ang aking mahabang buhok. Hinayaan ang amoy ng mamahaling shampoo na binili ko ng lihim noong nakaraang linggo na tumama sa kanilang mukha. Hoy, teka, si Valerie ang unang sumagot. Naka-activate ang kanyang territorial instinct. Umakbang siya. Sinusubukang harangan ang aking daan. Saan ka pupunta? Iyan ang VIP area. Nasa likod ang service comfort room. Nagkamali ka. Huminto ako sa harap niya. Malapit na malapit kami. Nakikita ko ang makapal na makeup na tumatakip sa kanyang mga pores at ang bahagyang kumalat na maskara sa dulo ng kanyang mga mata. Dahil sa aming parehong taas at sa aking mga takong, ang aming mga tingin ay nasa parehong antas. Ngumiti ako ng bahagya na hindi umabot sa aking mga mata. Umalis ka. Sabi ko ng mahina, ngunit matalim. Ha? Tinitigan ako ni Valerie. Hindi makapaniwala sa aking tono. Pinaaalis mo ako? Lumingon ka. Binibini. Ito ay isang elite party. Sa ganyang punit na damit, mas mabuti pang gamitin mo iyan para punasan ang mesa. Sinabi kong umalis ka. Pinutol ko siya ng malamig. Ang iyong pabango ay mura at nahihilo ako. Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Namula ang kanyang mukha sa hiya at galit. Bago siya makasagot, umusad na naman ako. Sinasagi ang kanyang balikat nang may sapat na lakas para siya matumba. Nagsimulang magbulungan ang ilang malapit na panauhin. Sa wakas, lumabas si Mateo sa kanyang stupor. Tumakbo siya sa likod ko. Sinusubukang abutin ang aking braso. Maria, huminto ka! Bulong niya na nabalutan ng takot. Saan ka pupunta? Huwag kang magpakabaliw. Nasa harap ang mga mesa ni Mr. De Los Reyes at ng mga executive. Hindi ka maaaring pumunta doon. Bumalik ka sa iyong sulok ngayon. O ako. Nakarating ako sa hangganan ng VIP area. Isang pulang velvet cord ang naghihiwalay sa common area mula sa exclusive area. Dalawang matipunong guwardiya na nakasuot ng itim na suit at may earpiece ang nagbabantay sa pasukan. Biglang huminto si Mateo sa likod ko, namumutla. Inaasahan niya na paaalisin ako ng mga guwardiya ng bastos. Handa siyang kaladkarin ako pabalik at sigawan dahil sa kahihiyan. Paumanhin. Sabi ng isa sa mga guwardiya. Itinaas ang kanyang kamay upang pigilan si Mateo. Ang lugar na ito ay para lamang sa mga VIP guests. Nakita mo? Sigaw ni Mateo. Laking ginhawa nang maramdaman na siya ang tama. Hinawakan niya ako sa balikat mula sa likod. Pakinggan mo iyan. Tara na. Huwag ka nang magpakabaliw. Ngunit ang guwardiya ay hindi nakatingin kay Mateo, kundi sa akin. Nakilala niya ang aking mukha. Sa ilalim ng light makeup at pulang lipstick, siya ang parehong guwardiya na madalas magbukas ng pinto ng kotse ng aking ama kapag bumibisita ako sa main house. Nang walang sabi-sabi, yumuko ang guwardiya nang may paggalang sa akin. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, tinanggal niya ang pulang velvet cord. Binuksan ang daan. Sige po, binibini, magalang niyang sabi. Biglang lumuwag ang hawak ni Mateo sa aking balikat, na parang nakuryente siya. Bumagsak ang kanyang bibig. Ang kanyang tingin ay pabalik-balik mula sa guwardya patungo sa akin ng buong hindi paniniwala. Hoy! Teka! Guard! Asawa ko siya! Nagkamali kayo ng lugar. Hindi siya. Tumawid ako sa pulang cord. Pumasok sa sagradong lugar na labis na sinasamba ni Mateo, ang lugar kung saan nakaupo ang mga nagpapasya sa kanyang kapalaran. Sa loob, ang ingay ng party ay tila humina. Dito,
Sa pangunahing bilog na mesa, na natatakpan ng ginintuang silk tablecloth, ang atmosphere ay mas payapa at marangal. Naglakad ako patungo sa nag-iisang bakanting upuan, sa gitna ng pangunahing mesa. Umupo ako ng elegante, nag-cruise ng binti, at umupo ng maluwag. Sa kabilang panig ng mesa, bahagyang itinaas ni Don Emilio, na nakaupo na, ang kanyang baso sa akin, nang may ngiting nakikisama. Sa tabi niya, ang Chief Financial Officer at ang Human Resources Director, ang malalaking boss na nakikita lang ni Mateo mula sa malayo, ay tumingin sa akin ng may paggalang at bahagyang tumango. Walang nagtanong kung sino ako. Walang nagpaalis sa akin. Alam ng lahat kung sino ang nakaupo sa upuan ng tagapagmana. Ang aking telepono na iniwan ko sa mesa ay malakas na nag-vibrate. Nagliwanag ang screen na may sunod-sunod na mensahe mula kay Mateo na nakatayo pa rin, natigilan sa kabilang panig ng cord. Ang kanyang mukha ay mukha ng isang naghihirap sa atake sa puso. Maria, lumabas ka na ngayon. Nababaliw ka na. Iyan ang upuan ng anak ng may-ari. Kung mahuli ka ng seguridad, hindi ako mananagot. Lumabas ka dyan, tanga. Binasa ko ang mensahe, nang mabilis at pagkatapos ay tumingin kay Mateo sa malayo. Itinaas ko ang aking telepono. Sumulat ng isang maikling tugon, at ipinadala ito nang hindi inilalayo ang aking tingin sa kanyang mga mata. Enjoy ang view, Mateo. Dahil sa lalong madaling panahon, ay hindi mo na makikita ang gusaling ito. Binasa ni Mateo ang mensahe. Ang kanyang mukha ay nagbago mula pula patungo puti, at pagkatapos ay berde. Mukhang masusuka siya. Bigla, namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Ganap na dilim. Huminto ang orkestra sa pagtugtog. Tahimik ang libu-libong panauhin. Nalilito. Isang spotlight ang umilaw. Direktang nakaturo sa podium ng entablado, isang presenter na may malakas na boses ang nagsimulang magsalita. Mga G at G-eng-ing, ang inyong atensyon. Pakiusap, sisisimulan na natin ang pinakamahalagang bahagi ng gabi, isang napaka-espesyal na sandali na matagal nang hinihintay ng buong pamilya ng De Los Reyes Group. Malakas ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabik. Dumating na ang oras. Ngayong gabi, nais ipahayag ni Mr. De Los Reyes, founder at CEO, ang isang mahalagang restructuring at kasabay nito ay ipakikilala ang taong matagal niyang itinago sa publiko. Ang taong siyang mamamahala sa De Los Reyes Group simula bukas. Isang pangalawang spotlight ang umilaw, hindi patungo sa entablado, kundi sumisikat sa ballroom. Hinahanap ang target nito. Mabilis na gumalaw ang puti at nakakasilaw na ilaw sa mga panauhin. Dumaan sa isang nanginginig na Mateo, sa isang namumutlang Valerie, at sa wakas, ay huminto sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali. Nag-enjoy sa init ng spotlight sa aking mukha. Nang buksan ko ang mga ito, nakita kong bumagsak si Mateo sa sahig sa malayo. Ganap na bumigay ang kanyang mga binti. Naramdaman ko ang init ng spotlight sa aking balat. Sa kabaliktaran, ang malamig na pawis ay tumulo sa likod ni Mateo sa malayo. Ang dating maingay na ballroom ay ngayon ay tahimik na tahimik. Libu-libong pares ng mata ang nakatingin sa akin. Ang babae na nakasuot ng punit na kulay abong damit na nakaupo sa trono. Mula sa entablado, isang lalaki na may matatag na tindig na nakasuot ng itim na velvet suit ang lumapit sa microphone. Papa, bagamat lampas na siya sa 60, ang kanyang karisma ay nagpapanginig pa rin sa kanyang mga kakumpetensya. Tiningnan niya ako mula sa malayo. Isang ngiti ng pagmamalaki sa kanyang matigas na mukha. Magandang gabi. Ang boses ng aking ama ay umalingaw-ngaw ng malinaw at may awtoridad sa buong ballroom. Ngayong gabi, hindi ako magsasalita tungkol sa kita o mga stocks. Ngayong gabi, nais kong pag-usapan ang pamana. Ginawaran ako ng aking ama ng kamay. Halika rito. Anak, tumayo ako nang nakataas ang baba at matatag ang hakbang. Tumawid ako sa VIP area, patungo sa mga hagdan ng entablado. Ang tunog ng aking mga takong ang tanging naririnig sa malaking bulwagan. Bawat hakbang ay parang isang pako sa dibdib ni Mateo. Nararamdaman ko ito. Habang umaakyat ako sa hagdan,
Sumulyap ako sa karamihan. Tumayo na si Mateo, tinulungan ng isang waiter. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla, kundi kulay abo, tulad ng isang bangkay. Kinikilos niya ang kanyang bibig ng walang tunog. Inuulit ang aking pangalan na parang baliw. Sa tabi niya, nakayuko si Valerie. Sinusubukang magtago sa likod ng ibang mga panauhin. Nakarating ako sa gitna ng entablado. Mahigpit akong niyakap ng aking ama at hinagkan ang aking noo sa harap ng kanyang libu-libong empleyado. Mga G at Ning, malakas na sabi ng aking ama, habang yakap pa rin ako. Ipinakikilala ko sa inyo ang puso ng aking buhay. Ang tanging dahilan kung bakit ko itinayo ang empire na ito, ang aking nag-iisang anak na babae, si Maria de los Reyes. Boom! Bagamat walang pisikal na pagsabog, naramdaman ko ang pagsabog ng pag-iisip na yumanig sa bulwagan. Nagsimulang umugong ang mga bulong na parang mga bubuyog. Ang mga babae na uminsulto sa akin sa mesa sa likod ay tinakpan ang kanilang mga bibig ng kanilang mga kamay. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot. Sa nakalipas na 3 taon, patuloy ng aking ama, ang kanyang boses ay mas malalim at matalim. Pinili ng aking anak na mamuhay ng simple. Gusto niyang matuto tungkol sa tunay na buhay, tungkol sa katapatan, at tungkol sa pag-ibig nang walang kinalaman sa pera. Nagpanggap siyang isang ordinaryong babae. Nagpakasal siya sa isang lalaking mula sa middle class. Umaasang makakahanap ng isang taong magmamahal sa kanya, kung ano siya. Nagpumiglas ang aking ama. Ang kanyang matatalim na mata ay sinuri ang silid. Hinahanap ang isang target. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang boses ay bumaba ng malamig at matalim. Ang eksperimentong iyon ay nagpakita ng isang napakapait na katotohanan, na mayroong mga taong sakim at walang utang na loob. Mga taong binigyan ng diamante at itinuring na parang bato. Bigla, nagbago ang malaking LED screen sa likod namin. Hindi na nito ipinakita ang logo ng kumpanya, kundi isang serye ng pinalaki na digital evidence. Mga larawan ni Mateo at Valerie na naglalambingan. Mga screenshot ng mga chat kung saan ako ininsulto ni Mateo. Mga bank statement na nagpapatunay sa paggamit ng corporate credit card upang bumili ng mga mamahaling handbag at mag-book ng mga 5-star hotel sa pangalan ni Mateo at Valerie. Isang bulungan ng pagkamangha ang kumalat sa silid. Lahat ng tingin ay bumaling kay Mateo. Mateo Morales. Tinawag ng aking ama ang kanyang pangalan sa microphone. Umalingaw-ngaw ng nakakatakot ang kanyang pangalan. Newly promoted legal manager. Umilaw ang pangalawang spotlight at direktang tumuro kay Mateo, na nanginginig malapit sa buffet table. Naging lantad siya, hubad sa paghuhusga ng karamihan. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Sir! Mr. De Los Reyes. Nauutal si Mateo. Ang kanyang boses ay basag ngunit naririnig sa katahimikan. Sinubukan niyang lumapit. Itinataas ang kanyang mga kamay ng desperado. Asawa ko siya, Sir Maria. Maria, mahal, ipaliwanag mo kay Papa. Sabihin mo kay Mr. De Los Reyes na lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nakakaawa. Maging sa oras ng kanyang pagbagsak, sinusubukan pa rin niyang manipulahin ang sitwasyon. Kinuha ko ang microphone mula sa aking ama. Ibinigay niya ito sa akin na may tingin ng pag-apruba. Lumapit ako sa gilid ng entablado. Tinitingnan si Mateo mula sa itaas. Ang aming mga posisyon ay nabaligtad, literal, at metaporikal. Ako ay nasa itaas. Siya ay nasa ibaba. Isang hindi pagkakaunawaan, Mateo? Tanong ko. Kalmado ang aking boses. Ngunit umalingaw-ngaw sa buong hotel. Aling bahagi ang hindi pagkakaunawaan? Ang bahagi kung saan mo ako tinawag na scarecrow mula sa probinsya, ang bahagi kung saan mo ako inutusan na maging anino, o ang bahagi kung saan mo ginamit ang pera ng kumpanya ng aking ama upang bilhin ang damit ng iyong kabit na suot niya ngayon? Napasigaw si Valerie nang lumayo ang mga tao sa paligid niya, na parang may nakakahawang sakit. Namula ang kanyang mukha at nagsimulang dumaloy ang luha. Sinisira ang kanyang makeup. Maria, pakiusap. Lumuhod si Mateo. Hindi na niya kayang tumayo. Humihingi ako ng tawad.
Nawala ako sa aking ulirat. Mahal kita. Mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Tama na. Pinutol ko siya ng may mapait na tawa. Hindi mo ako mahal, Mateo. Mahal mo ang sarili mo. Nararamdaman mong makapangyarihan ka sa pagyurak sa iyong asawa. Nararamdaman mong dakila ka dahil inakala mong maliit ang iyong asawa. Ngunit ngayong gabi, Mateo, nakita mo kung gaano kakaliit sa tabi ko. Huminga ako ng malalim at binigkas ang hatol. Mula sa sandaling ito, Mateo Morales, agad kang tinanggal sa De Los Reyes Group. Ang aming legal department ay naghanda na ng isang kaso ng malversation of funds sa mga nakaraang buwan. Maging mahirap ka, Mateo. Mas mahirap kaysa sa iyong naiisip. Sumigaw si Mateo. Sinusubukang gumapang patungo sa entablado, ngunit 2 guwardidya ang humawak sa kanya. Pinipigilan ang kanyang mga braso. At isa pa, sabi ko bago ako tumalikod, hindi dito matatapos ang ating usapan. Bukas ng umaga, ipapadala sa iyo ng aking personal lawyer ang divorce petition. Huwag kang umasa ng kahit isang sentimo mula sa settlement of gains, dahil legal kang may utang na milyon-milyon sa aking pamilya. Ilalabas siya rito. Utos ng aking ama. Kinaladkad ng mga guwardiya si Mateo, na nanlaban na parang hayop. Ang kanyang mga sigaw na tumatawag sa akin ay nalunod sa malakas na palakpakan ng libu-libong panauhin. Isang palakpakan para sa pinakamahusay na drama na nasaksihan nila sa kanilang buhay. Nakita kong tumakas si Valerie sa pintuan ng kusina. Walang sapin sa paa at umiiyak ng histerikal. Tiningnan ko ang likod ni Mateo habang kinakaladkad palabas, wasak. Ngunit nang lumingon ako sa aking ama, biglang lumabo ang lahat. Ang adrenaline na nagpanatili sa akin na nakatayo ay nawala. Nag-iwan ng aking katawan na pagod. Nanghina ang aking mga binti. Maria, sigaw ng aking ama na takot. Hinawakan ako bago ako bumagsak. Habang nawawalan ako ng malay sa kanyang mga bisig, nakita ko ang isang taong tumakbo paakyat ng entablado. Isang gwapong binata na nakasuot ng doctor's gown. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding paghihirap. Maria! Lumaban ka! Ang boses na iyon. Ang boses ng aking pag-ibig sa pagkabata na iniwan ko para kay Mateo. Nandito siya. Ang antiseptic scent at ang mahinang ugong ng air conditioning. Ang unang naramdaman ko nang magising ako. Mahirap kong binuksan ang aking mga mata. Isang puti at walang dungis na kisame. Hindi ito ang aking nakakaasar na silid tulugan o ang marangyang hotel suite. Gising na ang Sleeping Beauty. Ang boses ay malumanay, panlalaki, at nagdala sa akin ng isang alon ng nostalgia. Ibinulungan ko ang aking ulo, nakalakdang sa tabi ko, na may puting doctor's gown na nakasabit sa likod ng upuan, ay si Daniel. Ang lalaking minsan ay nag-alok sa akin ng mundo at itinanggi ko para kay Mateo na itinuring kong mas tapat dahil sa kanyang pagpapanggap na pagpapakumbaba. Tinitigan ako ni Daniel na may halo ng ginhawa, galit, at higit sa lahat, isang pinigilan na pagmimithi. Daniel, ang aking boses ay garalgal. Mabilis siyang kumuha ng baso ng tubig at tinulungan akong umupo upang uminom. Maingat ang kanyang mga kilos. Na parang ako ay porselana. Nahimatay ka sa entablado kagabi. Paliwanag ni Daniel. Extreme exhaustion, stress at dehydration. Ang iyong katawan ay humihingi ng tulong, Maria. Ngunit masyado kang abala sa pakikipaglaban ng mag-isa. Sumandal ako sa mga unan. Ang mga larawan ng nakaraang gabi ay bumalik sa aking isipan ang mga spotlight. Ang maputlang mukha ni Mateo. Ang yakap ng aking ama. Nasaan si Papa? Tanong ko. Nasa labas, nakikipag-usap sa mga abogado. Gusto niyang siguraduhin na hindi lang matatanggal si Mateo, kundi mabubulok din siya sa kulungan. Sagot ni Daniel na may hindi na itagong kasiyahan. Mateo, binulong ko ang kanyang pangalan. Nakakagulat. Wala na akong nararamdamang sakit. Tanging isang kakaibang distansya. Inilapit ni Daniel ang kanyang upuan. Nakakulong si Mateo. Nakahanap ang audit ng ebidensya na nagmalverse siya ng halos 10 milyon sa nakaraang taon.
Ginamit niya ang pera ng kumpanya para sa kanyang lifestyle. Para bumili ng mga luho para sa babaeng iyon at maging sa down payment ng kanyang bagong kotse. Nananatili akong tahimik, 10 milyon, at pinagalitan ako dahil sa pagtaas ng presyo ng grocery ng 50 peso. At si Valerie, agad na tinanggal kaninang umaga. Ang kanyang pangalan ay nasa blacklist ng National Association of Human Resources. Hindi siya makakapagtrabaho sa anumang seryosong kumpanya sa bansa. Ang huli kong balita, hinahabol siya ng mga debt collector para sa mga credit card bills na hindi na kayang bayaran ni Mateo. Napakabilis na kumilos ang karma. Bumukas ang pinto. Pumasok ang aking ama na may pagod na mukha. Ngunit may kumikinang na mga mata nang makita akong gising. May dala siyang pulang folder. Maria, mahal. Niyakap niya ako ng sandali at ibinigay sa akin ang folder. Pirmatuhan mo ito. Ang abogado ni Mateo. Well, sumuko na ang kanyang public defender. Handa si Mateo na pirmahan ang diborsyo nang walang anumang hinihingi kapalit ng pagpapagaan namin ng kasong kriminal. Binuksan ko ang folder. Ang mga papel ng diborsyo. Ganap na sumuko si Mateo. Ang lalaki na kahapon ay napakayabang. Ngayon ay nagmamakaawa para hindi magtagal sa isang selda. Kinuha ko ang ballpen na inialok ni Daniel sa akin. At nang walang pag-aalinlangan, pumirma ako sa dotted line. Ang pagguhit ng tinta ay naramdaman na nakapagpapalaya. 3 taon ng pagdurusa ang natapos sa isang simpleng pirma. Tapos na! Sabi ko habang isinasara ang folder. Perpekto. Ngumiti ang aking ama nang nasisiyahan at tumingin kay Daniel. Bueno, kailangan kong bumalik sa opisina para linisin ang kalat na iniwan ng iyong ex-husband. Daniel, alagaan mo si Maria hanggang sa makalabas siya. Siyempre, sir. Ipaubaya mo sa akin. Nang umalis ang aking ama, binalot kami ng awkward na katahimikan. Tumingin ako sa labas ng bintana, kumikinang ng malakas ang araw, na parang niloloko ang dilim na kalalabas ko lang. Paumanhin? Daniel, sabi ko bigla. Bakit? Dahil sa pagpili ko sa kanya sa halip na ikaw, akala ko, ang iyong tagumpay ay sisikip sa akin. Na ang isang simpleng buhay kay Mateo ay puno ng pag-ibig. Nagkamali ako ng husto. Ipinagpalit ko ang isang diamante para sa isang piraso ng kristal. Ngumiti si Daniel ng tapat. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang mga tao ay natututo sa kanilang mga pagkakamali, Maria. Hindi ka nagkamali sa paghahanap ng tapat na pag-ibig. Nagkamali ka lang sa pagbibigay ng iyong puso sa isang taong hindi alam kung paano ito alagaan. Ang mahalaga, bumalik ka na sa kung sino ka dapat. Maria ang reyna. Hindi Maria ang Cinderella. Isang buwan pagkatapos, lumabas ako sa lobby ng De Los Reyes Tower. Hindi na ako nakasuot ng punit-punit na damit o apron, kundi isang eleganteng kulay krema na suit jacket. May kasamang takong. At perpektong ayos ang buhok. Ang mga empleyado na nakakasalubong ko ay yumuyo ko ng may paggalang. Magandang hapon, Madam CEO. Sa pasukan ay mayroong kaunting gulo. Isang payat na lalaki na may punit na damit ang nakikipagtalo sa mga guwardiya. Magulo ang kanyang buhok, maputla ang kanyang mukha, at malalim ang kanyang mga mata. Si Mateo, nang makita akong lumabas, sinubukan niyang makapasok. Maria! Maria! Teka! Sigaw niya na may garalgal na boses. Tulungan mo ako, pakiusap. Wala akong matirhan. Kinuha na ang apartment. Maging driver mo na ako. Kahit ano. Basta makakain lang, Maria. Huminto ako sandali, nakatago sa likod ng aking mga sunglasses. Ang aking puso ay nagyelo, walang bakas ng awa. Pinatay ng lalaking ito ang aking pagdamay, nang hayaan niya akong mamatay sa gutom ng pagmamahal sa loob ng 3 taon. Isang kumikinang na itim na sports car ang huminto sa harap ko. Bumaba ang bintana. Inilalabas ang gwapo at nakangiting mukha ni Daniel. Kailangan mo ba ng ride, Madam CEO? Biro niya. CEO, sumulyap ako kay Mateo, na kinakaladkad ng mga guwardiya na parang basura.
Tiningnan niya ako. At sa unang pagkakataon, nakita niya kung ano talaga ang nawala sa kanya. Isang babae na walang katumbas ang halaga. Muli akong tumingin kay Daniel at ngumiti ng malawak. Ang pinakamasayang ngiti na naranasan ko sa loob ng 3 taon. Siyempre, Doktor. Sagot ko habang binubuksan ang pintuan ng kotse. Huminto ang kotse sa mga kalsada ng Maynila. Iniiwan ang isang madilim na nakaraan sa rearview mirror, patungo sa isang maliwanag at puno ng posibilidad na kinabukasan. Ang kwento ni Maria, ang inaabusong asawa, ay natapos na. Nagsisimula pa lang ang isang bagong pahina. Ang pahina ni Maria, ang may-ari ng sarili niyang buhay.